Sadik ang tawag dito, sadik. Sadik, bakit ka pa hindi nag-aasawa? English yung mga kapatid, ha? Sabi niya kasi sadik. Lack of money, lack of financial, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ako nag-aasawa. Kaya ganyan kalupit. Kaya yung mga nakakapag-asawa lang doon, yung mga money. Amen? Kaya kawawa yung mga walang pera. Dito sa akin, hindi pwede yun. Kapag gusto mong babae, pwede nang maging ilo. Dito kasi pastor, hindi sabik. Yan. Amen. For security reason lang yan, mga itong pinapangaral ko. Makinig kayo mga kapatid. Itong pinapangaral ko ngayon, related dyan, hindi lamang sa ano natin, sa pag-aasawa. Kundi ito related bilang paghahanda sa lalapit na pag-ibig ng Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. Wedding ceremony, ni Suwin, yung pangalan sa Hebrew. Procession. Ibig sabihin may procession. Kaya pala dito, nakalagay dito sa Mateo 25, sa ating text na, dumating yung lalaking ikakasal. Ibig sabihin, kasama-sama, yung ilang mga, isa kakilala niya, kaibigan niya. At may nagsabi pa nga rito, dumating na! Diba sabi rito, sa verse 7 ba yun? 6, sabi rito, ngunit ng hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaki ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. So, ibig sabihin posisyon. Kasama ng lalaki ikakasal yung tao. Let's say, makabisita niya, mga kaibigan niya, para sunduin na yung babae yung loob niya. Hallelujah. So, may posisyon. Kaya mayroon silang ilaw. Ano yung lalaki ay ikakasal ay sasamahan ng kanyang mga kaibigan upang puntahan ang nobya sa kanilang bahay upang dalhin sa pagdiriwang ng kasalan. Kasalan sa gabi ginaganap. Yan dito mapapansin nyo sa ating pong binasa na gabi, may dalang ilaw. Amen? Ayun pala yun. No? Ayun pala yun, kaya pala may dala silang ilaw. May posisyon. Glory to God. Tapos, yung sa ceremony, muna posisyon, pangalawa, chopa. Ang seremonya ay kadalasang ginagawa sa isang canopy. Ang tawag sa Hebrew, chopa, symbolizing the new home. Nakita na ba kayo na yung mga engranding kasal, kinakasal yung mag-asawa, parang tent, at maraming bulaklak, doon lang tayo ikakasal. Ganun sa kanila. Amen? Yun ay sumisimbolo sa kanila na bagong tahanan. Amen? Yung canopy na yun. Ito naman, consummation. Consummation. Sa kumparan ng paghanapan. Amen? Dito ba? Yan, consummation. The marriage was consummated in the wedding night, marking the completion of the union. Jay, huwag ka muna magpapakasal ha. Amen? Consummation ka. Hallelujah. Kaya walang siya mga kapatid, napakaganda nito kung susundin natin. Yan, pero sa panahon natin, sa kultura natin, hindi ito, yung iba nakakagawa nito. Amen? Lalo na yung mga nakakaunawa sa hulugan ng pag-aasawa. Amen? Hallelujah. Ang kasalan na nagaganap sa gabi ng kasalan, tanda ng ganap, na pagsasama ng lalaki at babae, ikinasal o mag-asawa. Wow! Siyempre, kasama rin yung mulod ka ta. Diba yung lumaki ng tao? Honeymoon. Alam talaga, grabe oh. Wow. Ang tawag dyan, pastor, no retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Pag sinabi ng babae, oh, no retreat ha? No surrender. Tumakas ka, ang bully kita. Amen? Sabi ng babae, yes, darling. Pagsasama ng lalaki at babae, ipinasal o mag-asawa. Ito na, yung wedding fest, yung tigil ng kasal. Isang linggo, wow, grabe, ibig sabihin, makwarta to. Ganun sila kagato pag nag-aasawa, pag ikakasal. Isang linggong pagdiriwang. Yung tinatawag na Siyudat ni Suwin, na may kantahan, sayawan at kainan. That is 1 week. Amen, kaya pag wala tayong pera, sorry. Amen, hanggang kalaking araw lang. Bakit sa banyo? 6 days na. Diyan pala kinuha ni Melda Papi niya, no? Isang linggong Panginoon. Amen. Hallelujah. So, naunawaan nyo na ngayon. Amen. Pinento ko to para inyong maunawaan yung kwento. Ipinasok ko to, pinaliwanag ko sa inyo para maunawaan nyo kung ano itong sinasabi sa Mateo 25, 1 hanggang 13.
So sa may salita, unang puntos, being always prepared for every situation is a sign of being a wise person. Na ang pagiging palaging handa sa bawat sitwasyon o pangyayari ay isang tanda ng pagiging isang matalino o katalinuhan. Tama, di ba? Amen. Amen? Kaya yung mga taong magatalino palagi ang handa. Lagi ang advance. Katulad ng 5 babaeng berhen na alam nila sa gabi ay napakahirap na sitwasyon. Kaya hindi lang ilaw ang kanilang dinala sapagkat alam nila na maubusan sila anytime ng langis para sa kanilang ilawan, meron pa silang extra. Amen? Sabalik dito, nakikita natin yung mga mangmang. Nagdala sila ng kanilang ilawan. Eksakto lang yung kanilang langis. Hindi lang iniisip na darating ang oras, darating ang punto ang mawawala yung langis, uubusan sila. Naging complacent sila, naging kampante sila. Amen? Hallelujah! Glory to God! Ang palaging pagiging handa sa bawat sitwasyon ay isang tanda ng pagiging isang matalino o katalinuhan. Sa Kawikaan 27:12, alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Tama. Alam mo yung mga taong matatalino, very careful yan. Amen. Lagi nag-iingat. Pero kapag yung mga taong mangmang, bara-bara yan. Lalo pag gumawa ng desisyon, bahala na. Walang mangyayari. So ganito ang nangyari sa mga babaeng, 5 babaeng mahal. Amen? Akala nila, yung kasalan madali lang, yung akala nila yung lalaking ikakasal, darating ka agad. Ay nagkaroon ng delay. So habang sila ay naghihintay, inantok. Yung inantok sila nakatulog. Tapos, mamaya-maya dumating yung lalaking ikakasal na sumigaw. Narito na yung lalaking ikakasal. Bumangon sila. Tinangga nila yung kanilang ilawan. Nung kanilang inayos na, yung hangal sa matalino, yung kanilang ilawan, yung ilaw ng mga babaeng hangal, aandap-andap na. Ano ba yung aandap-andap? Kaya kumukurak-kurak na. Ibig sabihin, kulang na sa langis. Mga kapatid sa ating pong paglilingkod bilang mga Kristiyano, kailangan gayahin natin yung sitwasyon ng 5 babaeng matatalino. Amen? Sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Katulad dito, biglang dumating yung lalaki ikakasal, ating gabi na. Amen? Handa ba tayo palagi? Amen? Sa ating paghihintay sa Panginoon. Amen. Kaya lagi tayo maging handa. Amen. Ang talihagang ito ay nagpapakita sa ating pagkakaayos ng pangyayari. Ang kaharian ng langit na magiging tulad ng 10 mga berhen na naghintay para sa lalaking kakasal na ang berhen ay sumisimbolo sa naghintay kay Kristo. Tayo yun. Tayo 10 berhen, tayo yung mga Christian, tayo yung church member na naghihintay katulad nito sa pagdating ng ating Panginoon. Amen? Kaya kailangan maging matalino tayo. Huwag tayong tumulad sa 5 babae, berhen na mangmang. Be always prepared and ready for the second coming of Jesus Christ. Amen. Because we don't know what is the time and what is the exact time that Jesus Christ is coming again. Walang nakakaalam, sabi sa Mateo 24:36. Sabi rito, ngunit tungkol sa araw at oras na yun, wala nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, maging ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya, walang nakakaalam ng pagdating ng Panginoon. So itong kwentong ito, itong parabolang ito, ay nangungusap na kailangan tayo maging handa palagi. Huwag tayong maging complacent, huwag tayong maging kampante. Kasi anytime baka mamaya dumating ang Panginoon, tabutan ka na nagpapasala ka. Sorry ka. Amen? Hallelujah, glory to God. Kaya, napakalaga po na tayo po ay palaging mainit sa Panginoon sa paglilingkod natin. Glory to God. Kailangan natin ang banal na Espiritu. Hallelujah. Kailangan natin yung bunga ng banal na Espiritu sapagkat kung wala po ang banal na Espiritu sa ating buhay,
wala po tayong magagawa. Patuloy ka sa pagkakasala. Alam niyo po, ang Holy Spirit, umaalis yan. Lalo na kapag nakakagawa tayo ng kasalanan. Ang Holy Spirit yan po ay hindi compromising. Amen? Hindi siya nakikipag-compromise sa kasalanan. Pag nagkasala ka, lalayuan ka niya. Hindi siya mananatili sa iyo. Ang papasok siya si Satan. Yan ang dahilan kung bakit nagkakasala ang isang Kristiyano. Amen? Kasi hungkag. Kapag empty tayo, wala yung Holy Spirit sa atin, si Satan papasok dito sa atin. Amen? Hallelujah. Yan po ang napakalaga ng mensahe nito. Itinatampong ito ang pangunahing pagkakaiba. Ang ilan ay matalino at ang ilan ay hangal sa verse 3 at sa verse 4. Ang mga mga babae hindi nagsipaghanda ng kanilang labis na langis o extra oil para sa kanilang ilawan sa verse 3. Ang mga matatalinong babae naman ay naghanda ng dala ilang langis para sa kanilang ilawan sa verse 4. Ang pag-antala ay nagiging sanhi ng mga berhen na inantok. Ibig sabihin, drowsy sila. Nakaramdam sila ng antok at nakatulog. Ginagahiwatig nito ang pag-antala na muling pagbabalik ng Panginoong Hesus o second coming. At ang potential para sa mga mananampalataya, tayo yun, na maging kampante. Binibigyan din ng talinhaga ng paghahanda ay mahalaga para sa mga naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Dahil ang oras o panahon ay wala nakakaalam, hindi natin nalalaman ang panahon. Kaya, ang taong matalino palagi niya naghahanda sa bawat sitwasyon. Amen? Lagi niya nila. Kaya tinan mo, pagka mayroon ng bagyo, may typhoon, yung tagapagbalita, inaalam siya agad, ito, walang pasok. Amen? O signal number 2, ganito din, ina-advance agad tayo, dapat ganito. Very advanced tayo palagi. Amen? At bilang mga Kristiyano, dapat palagi tayong handa. Amen? Lagi tayong handa. Glory to God. Alam natin na malapit ang dumating ang Panginoon. Amen? Anytime pwedeng dumating ang Panginoon. Pero may mga tao na kung saan pinatigas ang kanilang puso. Amen? Amen. Amen? Panahon pa niyo pupong-pupong yan. Narinig ko na yan. Alam niyo ba kung bakit pinapangalan sa ito ng Diyos? Hallelujah. Para mag-ibunda tayo. Kung narinig man natin ito ng paulit-ulit sa mga pangaral, magpasalamat tayo dahil mayroong mga nangangaral. Amen? Huwag nating maliitin ito. Dapat magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat, nire-remind mo ko. Amen. Amen? Hallelujah. Glory to God. Binibigyan ng talinhaga ng paghahanda ay mahalaga para sa naghihintay sa pagbabalik ni Kristo. Dahil ang oras sa panahon ay wala nakakaalam o hindi natin nalalaman ang panahon. Ang kakulangan sa pananaw o yung perspective sa mga bahagi ng mga hangal ng mga berhen na kaibahan sa karunungan sa iba, na itinampok ang kahalaga ng spiritual na pagbabantay at karindahan. So we must be prepared. Amen? Kailangan natin always be prepared and ready. Hallelujah. Are waiting for our Lord Jesus Christ second coming. Ito po ay pangangaral ng ating Panginoon Kristo na tinatawag na Olivet Discourse. Bakit tinawag na discourse? Kasi ito po ay talakayan, tinalakay niya. Amen? Tinalakay niya ito. Bakit sinabi ng Panginoon Kristo at bakit nasabi ito sa Biblia? Sapagkat ito ay mangyayari at mangyayari at mangyayari. Amen? Hallelujah. 2,000 taon na nakakaraan, mula nang dumating ang Panginoon Kristo, pinangaral niya ito. Hanggang ngayon, hindi pa nangyayari yung mga bagay na ito. Yung iba nangyari na. Pero darating yung panahon na mangyayari ito. Alam niyo po, kung imagine nyo, let's say Christian tayo, no? Makikita natin yung mga tao nagkakagulo sa labas. Pero tayo mga Kristiyano, aware tayo, alam natin, hindi tayo apektado. Kasi alam natin, nagbabasa kung tayo ng Biblia, sila hindi. Amen. Amen? Kaya, pagugulumihanan sila, kasi ganito. Maraming mangyayaring bagay, mga signs, wonders. Hallelujah.
Glory to God. Kaya I would like to invite everyone, encourage everyone, Lord, hallelujah, na tayo po ay pagpatuloy na palaging handa habang tayo naghihintay sa Panginoon. Amen? Kawawa yung mga kamag-anak natin na hindi naglilingkod sa Panginoon. Papetik-petik tayo. Kailangan kahit umuulan, hallelujah, maglingkod tayo sa Panginoon. Pagbawalan ka ng magulang mo, huwag kang pumunta roon, pumunta ka. Sapagkat para sa iyo. Hindi maliligtas sa mga magulang mo kung hihinto ka sa paglilingkod. May walang magliligtas sa iyo, wala mo kung bakit iniligtas ng Panginoon, may nag-akay sa iyo. Kasi may purpose ang Panginoon kung bakit nandito ngayon. Kaya gagamitin ka ng Diyos sa pamilya mo. Amen? Hallelujah. Kaya kung mong bigyan ng buwang si Satan. Ikalawang puntos, a wise person always prepares for his own good. Tama, di ba? Yung isang matalinong tao, palaging naghahanda para sa kanyang kabutihan. Ngayon, sino pang mabuting tao rito, sino pang matalinong tao na naghahanda ka para ipahangaw mo yung sarili mo? Wala naman, di ba? So kaya ka naghahanda, yun ay sign ng katalinuhan mo. Kasi ayaw kong mangyari ito, ayaw kong maranasan to. Gusto ko palagi ako safe. Amen? Glory to God. Proverbs 14 verse 1, ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit binawasan ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ganito dapat ang isang Kristiyano. Palaging prepare, inahanda niya yung mga bagay in advance para sa ikabubuti niya. Amen? May sumigaw. Hallelujah, sa verse 6, sabi rito sa verse 6. Ngunit ng hating gabi na ay may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. May sumigaw. Habang natutulog yung mga yung 10 berhen, may sumigaw. Narito na. Amen? May sumigaw, narito ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Tandaan natin, ang talatang ito ay nagpapakita na mayroong tao na nangangaral at nagpapatotoo. Ito yung tinatawag na believers man, pastor, na nagbabahagi ng salita ng Panginoon. May sumigaw dito. Ito ay sumisimbolo na mayroong nangangaral ng salita ng Diyos. Andito na si Kristo. Pagsisi kayo. Maging handa kayo sa kanyang pagdating. Amen? Hallelujah. Kahit napakalaga po ng fellowship. Yung pagdalo sa pagtitipon. Hallelujah. Hindi po yung kabawasan sa ating bilang mga Kristiyano, kundi yung po ay ganansya, tubo. Nakikinabang tayo ron. Amen? Ang talatang ito ay nagpapakita mayroong tao na nangangaral at nagpapatotoo. It's a preacher o believers. Nagsishare ng salita ng Panginoon. Nagsishare po ba tayo ng salita ng Panginoon? Mga kapatid, nagsishare tayo ng salita ng Panginoon sa kaibigan natin, sa mga kilala natin. Ginagawa ba natin yan? Na mahal ka na Jesus, darating na si Jesus Christ. Kailangan mo tanggapin sa buhay mo sa pasusin, hindi ng Panginoon at tagapagligtas. Sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus sa makatuwid, kung narinig tayong nangangaral at nagpapatotoo tungkol sa muling pagbabalik ng Panginoon Jesus, dapat natin aktibong hanapin at suriin upang tanggapin ang muling pagbabalik ng Panginoon tulad ng mga matalinong berhen. Amen? Glory to God. Kaya pag may nangangaral sa salita ng Panginoon, kailangan very active tayo. Amen? Lagi tayo nakapokus sa pangangaral. Alam niyo ba, isa sa mga bagay sa loob ng church, sasabihin ko lang po sa inyo mga kapatid, na kapag nangangaral isang pastor, i-focus ko yung pakinig. Kasi sayang, ang bawat letra na binibitawan ng pastor, kapag na-miss mo yan, hallelujah, pagdating ng panahon, sasabihin sa'yo ng Panginoon. Hindi lahat ng sabi sa Matthew 7, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay aking dilihin. Ganito ang nangyari.
bandang huli. Diba? Mamaya tapusin natin yan. Kagad na bumangon ng 10 berhen at inayos ang kanilang mga ilawan sa verse 7. Amen? May sumabi, nandito na ang lalaking ikakasal. Bumangon sila, inayos nila yung mga ano nila, yung mga ilawan nila. Amen? Nilalarawan ng Mateo 25:7 ang sandali kung ang lahat ng 10 mga berhen o babae sa talinaga, kapwa, matatalino at hangal. Gumising o bumangon at inihanda ang kanilang mga ilawan para pagdating ng lalaking ikakasal. Matatalino at mga hangal. Ibig sabihin ng sabihin sa atin, kay mga Kristiyano kung saan tinawag na matatalino dahil naghahanda sila. At yung mga hangal, naghahanda sila pero kulang. Amen? Hallelujah! Kaya sa ating pong paglilingkod, huwag po tayo maging kampante, akala natin ligtas na tayo. Amen? Punti nakaupo tayo dyan, punti nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pero paglabas natin dito sa building na ito, hallelujah, kampante na tayo. Amen? Kung dapat, kung ano yung narinig natin, isa pamuhay natin, i-apply natin sa ating panlabas na buhay. Amen? Delikado. Kaya sabi rito, yung kaligtasan, individual yan. Hindi yan maramihan. Kaya mabalad yung mga tao na kasama dito sa kasalan. 10 sila, ang natira 5 lang nakapasok. So ilan tayo dito ngayon? Ligtas ba tayo? Sigurado ba tayo mga kasama pagbalik na ngayon? Halimbawa ngayon, dumating ang Panginoon. Nagsisi ka na ba sa kasalanan mo? Amen? Hallelujah. Ito yung sinasabing paghahanda. Amen? Hindi din paghahanda na, kuya po amen? Ang pagsisisi na sinasabi rito yung paghahanda rito, yung nagsisisi ka, nagbabasa ka ng Biblia araw-araw, nananalangin ka araw-araw, at nagsisisi ka ng salita ng Panginoon. Ito yun. Amen? Hindi wala tayong ginagawa. Amen? Kaya dito, pareha silang bumangon. Amen? Pero yung 5 naging kampante. Kaya tinawag silang mga mangmang. Ipinahiwatig nito ang biglaan at hindi inaasahang kalikasan ng pagbabalik na muli ng Panginoong Jesucristo. At ang kailangan para sa patuloy na pagditing handa sa espiritual. Ang pag-ayos ng ilawan nila ay sumisimbolo na kailangan nilang suriin at panatilihin ang kanilang pananampalataya pagsisiguro na ito ay malakas at masigla. Amen? Kasi akala natin malakas na tayo kasi magalo tayo dito. Pero hindi natin alam na nang ginina na pala tayo. Alam niyo mga kapatid, madaling magkunwari. Amen? Dahil sabihin Kristiyano, sa harap ng tao. Pero sa harap ng Diyos, hindi natin yan may tatawag. Amen? So kailangan dito, ito po ay nangungusap ng paghahanda palagi. Huwag tayo maging complacent sa ating paglilingkod. Panatilihin natin na maging mainit, masigla, at nagsisiguro ng kaligtasan sa Panginoon. Ang mga ngalang mga babae humingi, sabihin na, bigyan niyo kami. Kahit konti, andap-andap na ang aming mga ilawan, sa verse 8. Pero nung nakita nila na andap-andap na yung ilawan nila, dahil konti na lang yung langis, o di siya'y mabubus na, naniniligado sila. Nasa peligroso silang kalagayan. Kaya humingi sila ng langis doon sa mga, may extra langis doon sa mga sinabing matatalinong babae. Pero siyempre matatalino yun, safety first. Hindi pwede. Diba? Kasi pagka bigyan namin kayo, kami naman magiging kawawa, makubusan kami. Alam niyo sa ating paglilingkod mga kapatid, that is individual. Amen? Hallelujah. Glory to God. Ang mga hangal na babae humihingi ng karagdagang langis para sa kanilang ilawan. Naaandap-andap, sumisimbolo ng kakulangan ng spiritual na paghahanda. Amen? Aandap-andap na yung kanilang pananampalataya. Sumisimbolo ng spiritual na kakulangan. Itinatampok nito ang kahalaga ng spiritual na paghahanda ng isa't isa at ibubunga ng pagpapabaya sa pananampalataya. So huwag natin pabayaan na mangyari ito sa ating buhay. Amen? Ito yung ginawang kwento ng Panginoon at parable
Hallelujah. Para maunawaan ng mga mananampalataya. Kasi hindi naman maunawaan ng mga hindi mananampalataya. Para ito sa mananampalataya. No? So, kailangan yung ating, huwag tayong maging complacent. Huwag natin pabayaan yung ating pananampalataya. Kailangan lagi tayong mainit sa paglilingkod natin sa Panginoon. Oo, napakahirap. Para tayong dumadaan sa butas ng karayom. Glory to God, pero walang kung imposible kung tayo po ay magiging mainit, tapat, hallelujah, palaging handa sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ang kamelyo nga, sabi sa Biblia, ay nakakapasok, posible makapasok doon sa butas ng karayom. Ano ba ibig sabihin nito? Amen? Ano ba ibig sabihin nito? Ang laki-laki ng kamelyo, papasok sa butas ng karayom. Kasi yung kamelyo, yung hayop na yan, pag pumunta ko sa Saudi, yung hayop na yan, pag sinabi, upo ka, upo yan, sumusunod. Men, ibig sabihin, mapagbumbaba sila. Madali, mga ganito, sa ating buhay, ganito rin, kapag tayo ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos, katulad ng kamelyo na pasok tayo sa butas ng marayom. Amen? Kaya natin. Hallelujah. Wala pong imposible sa Diyos. Depende sa performance natin. Hallelujah. Hindi sila binigyan ng langis. Kahit nag-alburuto na sila, sabi rito, kasahin natin. Agad bumangon ng 10 dalaga, inaas ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal na matatalino, sa matatalino, bigyan naman ninyo kami kahit kunting langis, andap-andap na yung aming mga ilawan. Ang tugon ng 5, baka hindi ito magkasa sa ating lahat, mabuti pa pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Tugon naman ng matatalino. Hindi sila nagbigay. Hindi nila in-import yung kanilang kaligtasan. Kasi tandaan na po natin ang kaligtasan, individual yan. Hindi mo pwedeng sabihin, Brad, yung kaligtasan mo, sobra naman yan, bigyan mo sa akin. Hindi ganun. Amen? Hindi tayo pwedeng umasa sa ating kapwa mananampalataya. Amen? Ito po yung nagpapatin na kailangan tayo natin palagi handa sa ating pananampalataya. Amen? Hindi ka pwedeng iligtas ng kapatid mo. Ibahagi yung kanyang kaligtasan para iligtas ka rin. Hindi po. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan para maligtas ka. Glory to God. Hallelujah. Ang talatang ito ay sumisimbolo sa katiyakan ng pagbabalik ng Panginoong Kristo at ang kalagaan ng pagiging handa sa spiritual kapag nangyari ito sa verse 10. Sabi po ito sa verse 9, sa verse 10, kaya gumagat ang 5 dalagang iyon upang bumili ng langis. Habang wala sila dumating ang lalaking ikakasal, ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Glory to God. Grabe, no? Yung kwentong to. Akala natin ordinaryo lang. Dinadandaanan natin. Pero malalim pala to. Alam niyo po, habang binabasa ko to, tumatayo yung balahibo ko. Amen? Tumatayo. Kasi bakit? Kasi totoo ito eh. Ito ay ilustasyon ng Panginoon. Ito po yung parabola na mangyayari. Kaya dapat lagi tayong maging handa. Ang kalinagay binibigyan, diin ang pangangailangan para sa patuloy na kahandaan para sa muling pagbabalik ng Kristo. Hindi sapat na malaman ang tungkol sa kaganapan o pangyayari, ngunit upang maging handa sa isang paraan na nagpapakita ng isang buhay na buhay na isunod sa kalooban ng Diyos. Ang langis sa mga lampara ay sumisimbolo sa pagiging handa sa spiritual na kinabibilangan ng pananampalataya, mabuting gawa isang buhay na buhay na isunod sa mga turo ng Diyos. So dapat natin maging alive tayo sa mga teaching dito sa Biblia. Kung natin babalikan. Ang kalinagay nagtatampok ng seryosong bunga ng pagkaantala, yung nagdilay kanina, na huling dumating yung ikakasal, ng espiritual na paghahanda hanggang sa huling mga minuto.
Sa mga hindi na nakasama sa mga langit handaan o ibubukod mula sa mga langit na handaan. Dito sa verse 10, nung sinabi ng 10 lalaki sa verse 9, bumili kayo para sa inyo. Kasi baka kulangin kami rito. So bumili yung 10 dalaga. At habang bumibili sila sa tindahan, dumating itong lalaking ikakasal. Nakapasok yung handa, yung 5 babae na may ilaw may lamig. Nakasama sila dun sa kasalan. Tapos sinarado yung pintuan ng kasalan. Amaya-maya dumating itong 5 babae na kulang sa labis. Dumating, Panginoon, papasukin mo kami. Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon dito, sino kayo? Hindi ko kayo nakikilala. We are expected a lot of things in our faith to God. Sometimes we think that we are safe, but at the end, we are not safe. Akala natin ligtas na tayo. Amen? Kasi nagbibigay tayo sa babae, ginagamit tayo sa ministeryo, ginagamit tayo mga instrument, musician, kung ano naman. Pero hindi natin alam na alam ng Diyos. Hindi alam ng katabi mo na mayroon palang kasalanan na ginagawa tayo. Amen? Hallelujah. Itong grabe. Ihayag yan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kahit itago man natin ang kasalanan na ginagawa natin, ang hindi natin paghahanda sa espiritual na mga bagay, lalabas at lalamas yan. Wala pong nalilihim sa harapan ng Diyos. Amen? Kaya I encourage everyone na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Amen? Panahon na. Huwag na natin tayo na dumating pa ang Panginoon kasi hindi natin alam, baka mamaya, bakalis natin dito. Dumating ang Panginoon na rapture na. Kasi rapture muna bago second coming. Amen? Si Jeff, may kasama kaibigan. Tinagaw na lang sa kanila na wala na sa Jeff. Brother Kian, din. Naglalakad sila. Bigla na lang nawala si Brother Kian. Na-rapture na. Kaya magsasakay kaibigan. Brother Kian. Tumayan ka. Sino kasama pa si King? Si kasama. Hallelujah, glory to God. Kaya mga kapatid ko may challenge. Amen? Na kailangan maganda tayo palagi. Kasi hindi natin alam yung oras. Amen? Yung pera mo, gaano ba karaming pera mo? Namublan na ba sa pera mo? Ibigay mo yan. Dahil pag dumating ang Panginoon, hindi mo na kailangan yan. Amen? May nag-aabilat pa ng pera. Hallelujah, isang makukuha ng pagkain, isang pa. Magbabayad, hallelujah, mga bayarin. Glory to God. Pero pag naglingkod ka sa Panginoon, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos yung pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen? Yan ang dahilan kung bakit maraming Kristiyano unang lalamig. Kanina pinag-usapan namin ni Pastor yung pananalapi. Ang isa sa mga kalaban ng tao, yung salapi. Kaya kung na po kayo magtaga kung bakit napakarami natin dati dito, tumalit kayo kunti na lang. Bakit? Dahil sa pera. Yan ay ginagamit ni Satanas para palayuin ang relasyon natin sa Diyos. Kasi alam niya ang pera kung unang pangangailangan ng tao. Pag wala kang pera, hindi ka pwedeng makabili ng ganito, hindi ka pwedeng makapunta ron, hindi ka makakain ng masarap na pagkain. Amen? Kahit sa probinsya, kahit sabihin natin maraming pananim dyan, kailangan pa rin ng pera ng tao. So ito ang ginagamit ni Satan para ang tao ay mapalayo sa Diyos. Kaya mapalad po tayo nandito, nakapili tayo sa salita ng Panginoon na kahit dumarang tayo sa matitinding pagsubok, tuloy pa rin tayo lumalaban. Amen? Hallelujah. Ngunit tungkol sa araw at oras na yun ay wala nakakaalam kahit na maanghel sa langit o maging ang anak man. Ang ama lamang nakakaalam ito. Kaya wala pong nakakaalam kung kailan darating ng Panginoon. Kaya be watchful, be sober, be vigilant.
Sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 8. Sige, basahin natin. 1 Peter chapter 5, verse 8. Para malaman natin. Yan. Tandaan yung verse na yan. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat ang inyong kalaban. Ang Diablo, kagaya ng iyong umuungal ay gumagala ng mahanap ng masisilang niya. Doon parang sakto, nagpupuyat ka, di ba, call center? Nagpigil din. Amen. Hallelujah. So ano ibig sabihin yan? Mapagpigil, ibig sabihin, kailangan marunong kayo magpunto sa sarili niyo. Amen. Pangalawa, mga pupuyat kayo, hindi sabihin yung pagpupuyat ka dahil wala kang ginagawa. Itong pagpupuyat na ito related dito. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng mga bagay, patuloy tayong gumagawa. Hallelujah, para sa kaharian ng Diyos. Hindi ka nagpupuyat dahil sa lalaro ng... Amen? Kaya nagpupuyat tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi sabihin continuous. Amen? Huwag po tayo magpuyat sa mga bagay na wala pong talaga. Amen? Ang sabi rito, ang inyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal. Ibig sabihin yung leon, hindi ang tulad yung Diablo sa leon. Hinaharap yung mga Kristiyano. Brother, sister. Ganun. Amen? Hinahanap tayo. Kasi wala namang ibang kalaban si Satanas, kundi mga Kristiyano. Sabado nagpupuyat pa sa inyo. Yun, mayroon doon. Eh dapat pag Sabado pa lang alam ninyong linggo. Kaya pala hapon nakapunta si King. Hallelujah. Yun, kaya dapat pag Sabado pa lang, preparado na kayo. Nakaplansa na. Para pag yung mag-ano. Kaya pag pupunta kayo dito mga kapag take note ha, kailangan lagi kayo happy. Amen? Huwag yung nakapunod yung mukha nyo. Gusto ko happy ka. Amen? Kailangan happy kayo kasi yung pinagpupuntahan nyo rito, hari ng mga hari. Amen? Hindi yan basta-basta. Ang sinasamba natin dito ay pinakamataas sa lahat ng posisyon. Diyos. Kaya dapat lagi tayo ready. Amen? Ikakasal na tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. So ayan, lagi tayo maging handa. Ikatlo, 3 puntos na. Ang isang taong mga ay nagdadala ng kapahamakan sa kanyang sarili. A foolish person brings disaster upon himself. Totoo naman, di ba? Kasi alam mga taong kulang sa preparasyon niya, kulang sa paghahanda. Sabi niya, saka na, bahala na. Gano'n ang mga decision yan eh. Mamaya na lang. Bahala na, bahala na. Si Batman. Amen? Ako, pag dumating yung panahon na nabulilyaso, sabi, bakit ko pa ginawa yun? Kaya nga. Diba? Doon na nagsisisi. Eh, hindi niya naman pinagandaan eh. So, dito nangungusap na huwag nating tularan yung ginagawa ng 5 babaeng hangal. Hindi sila naghahanda. Hindi na babae. Amen? So, bilang Kristiyano, dapat lagi tayong handa. Amen. Diba? Hallelujah. Ang mga babae dumating at humiling, nakiusap na sila ipapasukin sa malaking biging ng kasalan sa verse 11. Nagdidiman sila na papasukin sa dito sa verse 11. Pagkatapos dumating naman ang ibang dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami. Pakiusap nila. Gusto pumasok, doon sa kasalan ay isinarado na. Hindi na sila nakapasok. Amen? Ito napakasakit. Amen? Glory to God sa mga Kristiyano. Hallelujah. Nais ba natin maligtas yung ating mga magulang? Sino hindi paligtas sa magulang dito? Sige ba sa mga? Sige, okay na hiya. Amen. 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 Tayo po ang gawin. Hindi pa huli ang panahon. Hanggang hindi pa dumahali yung lalaking ikakasal. Si Jesus. Kailangan maging preparado tayo. Amen? Nais natin na dumami yung tao dito. Ikaw at ako ang gagawin ng Diyos. Darating na August 22, Pastor, promotion to ah. Meron po tayo yung tinatawag na, Pastor, Bible, no? Yung Bible process. We had 3 consecutive days. Kailangan mag-aral tayo ng kaluluwa. At hindi natin ito gagawin para sa ating promotion.
Kundi gagawin natin ito para sa Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. Huwag po tayong ano. Kaya yung mga taong nag-invite, pinagpapala ng Diyos yan. Meron na tayong team, Pastor. Ha? Meron na tayong team. Your team, sige. Be ready. Be ready. Yun, aba, okay. Be ready, o magandang araw. Parang battery lang. So dito, hindi na pasok yung mga dalaga, di ba? Kasi pagbalik nila nung pagbili nila ng apil ng bumili ng langis para sa ilawan nila, isinarado na pala. So hindi sila nakasama dun sa biging ng kasalan. Ang tinatawag dito na biging ng kasalan ay yung pagdating, yung tinatawag na Bema Judgment. Amen? Yung bibigyan tayo ng corona, ay yung pinakamasarap, di ba? Bibigyan ng corona, kapatid. Halika, sumalo ka sa aking kagalakan. Eh, lahat ng mga sinasabi ko sa Biblia, totoo yan. Amen? Bibigyan ka ng Panginoon. Ito dahil masipag ka, namuhay ka ng maayos, pinutuloy ka looban mo, ang pananampalataya mo hindi mo pinabayaan ang ihanda ka. Ito ang corona. Puro dito yun, mga kapatid. May dito ka ba? Sino may dito ngayon dito? Jeep, oh. Ha? Amen. Pero ibibigyan ng Diyos sa atin pagdating ng panahon. Puro na yun. Amen? Puro na yun. Hindi basta-basta ang ginto. Dito pinag-aagawa ng ginto, doon hindi. Binibigay na ng Panginoon. Amen. Amen? Ano ba? Para ano ba? Glory to God. Kaya palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Bibigyan ng kalinaga ng tunay na pananampalataya na sinasabisag sa magitan ng pagkakaroon ng sapat na langis para sa kanilang lampara ay mahalaga para sa pagsubok sa kaharian ng langit, hindi lamang isang pupisyon ng pananampalataya. Kaya yung pagiging handa, ito po ay hindi isang uri ng trabaho, kundi ito po ay isang pananampalataya. Amen? Hallelujah. Kaya pag pinapaghanda ka ni Pastor, yan ang dahilan kung bakit. Palagi tayo nagdidis, Pastor, lagi nagdidiman niya na mangaral tayo ng salita ng Panginoon. Hindi yan, ang Pastor po hindi yan magsasalita ng isang bagay para sa ikabubuti na lang. Amen? Ginagawa niya yan. Kasi ano bang benepisyo ng Pastor kapag nangaral ng salita ng Panginoon? Yayaman ba siya? Hindi po. Ginagawa natin ito para sa kalulatian ng Diyos. Amen. Amen? Kaya tandaan niyo po itong verse 25, napakaganda po ito. Tumugon ang nobyo o lalaking ikakasal. Sabi rito, Panginoon, Panginoon! Papasukin po ninyo. Sabi rito sa Pilipinas. Pagkatapos dumating naman ang iba pang dalaga, Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami pakiusap nila. Sa 12, ngunit tumugon siya, sino pa kayo? Hindi ko kayo nagkikilala. Kaya mag-ingat po tayo. Hindi lang ng Kristiyano ay kilala ng Panginoon. Amen? Ito yan. Hindi po magsisinungaling. Hindi lahat ng dumadalo sa church ay kilala ng Panginoon. Kaya kailangan magpakilala tayo. Amen? Pag-introduce natin sa sarili natin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kahit walang pera, magsisimba ako. Kahit dumating yung punto na kami ay naghihirap, ibibigay mo ang buhay ko sa iyo. Amen. Amen? Sapagkat kapag wala po tayong ganyang kaisipan, hindi tayo maliligtas. Huwag natin hayaan ang ating kaluluwa mapahamak sa impyerno. Hallelujah. Siguro, one of this day, papangalan ni Pastor yung impyerno. Follow up this chapter. Para maunawaan ninyo kung anong impyerno. Amen? Para magkaroon tayo ng takot. Amen? Kasi pag pinangalan ng impyerno, magsisilbing challenge to sa mga Kristiyano. Ngayon, hindi pa pinapangalan kung ano impyerno, kung ano yung lugar ng impyerno, kung ano kakasapitan ng mga tao na nirefuse ang Panginoon. Napaka-hirap. Amen? Yan po ang purpose nito. So sabi niya, hindi ko kayo nakikilala. Kaya huwag tayo mag-expect na ligtas na tayo. Totoo, kapag tumanggap ka sa Panginoon, ligtas ka. Ito yan. Kung magpapatuloy ka. Amen? Bakit ba interno?
Para yan sa mga taong, hindi lang yan sa mga taong nirefuse ang Panginoon. Kundi yan yung mga tao na kung saan tumanggap dati sa Panginoon at hindi na tumalikod sa Panginoon. Backslider. Amen? Hallelujah. Sa Mateo 25:12, ang pangilala o praise, praise mo dyan, ang pangilala, hindi mo kayo nakikilala na sinabi ng lalaki dinasal sa talinhaga ng 10 berhe, nagpapahiwatig na hindi niya kinikilala o tinatanggap ang mga hangal na berhe na kabilang sa kanyang kasamahan o kasama sa kanyang kagalakan. Kaya, pusigin natin na makasama tayo sa pagdating ng Panginoon, sa piging ng kasalan. Amen? Hallelujah. Panahon na para tayo ay maglingkod sa Panginoon. Glory to God. Sapagkat hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karya ng langit, kundi ang mga tao sumusunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. So, huwag tayo mag-expect ng ganun-ganun lang. So, pagkatapos na sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi nyo alam ang araw o oras mo. Amen? So, ginamit ng Diyos ang 10 berhe upang lubos natin maunawaan yung kanyang muling pagbabalik. So, kailangan natin maging handa habang tayo ay naghihintay. Amen? Tao po tayo pakikot-bekot. Ang mga ngalaberin na hindi nakasama. Gusto ba natin maging ang ngalaberin na hindi tayo nakasama sa kasalan ng Panginoon? Siyempre, hindi, di ba? Pagkat kailangan nilang bumili ng karagdagan ng isa tindahan, naging kailan na sila ay masarhan at hindi makasama sa piging ng kasalan. Dapat lagi tayo maging handa. Dali natin yung extra langis. Ginamit ni Jesus ang daginhagang ito upang turuan ang kanyang mga tagasunod na maging handa para sa kanyang muling pagparito dahil sa walang nakakaalam ng oras. So itinatampok ng daginhaga na kailangan ang patuloy na pagbabantay at pagiging handa na sumisimbolo ng pagkakaroon ng sapat na langis para sa ating ilawan na kumakatawan sa isang malakas na pananampalataya at paghahanda. Amen? So, yung pananampalataya natin, napaka-importante po niya. Ay sabi sa Roma 10:17, hallelujah, ang pakikinig at pakikinig sa salita ng Diyos, doon nagkakaroon yung pananampalataya. So, paano ka makakarinig sa salita ng Diyos? Hindi ka dumadalo. Amen? Kailangan lagi tayong dumadalo para nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. At doon magsisimula yung matatag na pananampalataya. Amen? Lahat naman lang yung pananampalataya. But what kind of faith do you have now? Anong klaseng pananampalataya meron ka? Tayo. Tinatampo ng talinhaga na kailangan patuloy ng pagbabantay at pagiging handa na sumisimbolo ng pagkakaroon ng sapat na langis para sa ating ilawan. Tandaan po natin tayo po ay ilaw ng sanlibutan. Amen? At yung ilaw na narito sa atin dapat tumatanglaw yan sa mga kaliliman. Amen? Ihayag natin yung pagiging Kristiyano natin para makita tayo ng mga tao sa labas. Huwag natin itago yung pagiging Kristiyano natin. At sa mga handa, katulad ng mga hangal ng mga babae o berhen, ay hindi nakasama sa kagalakan ng piging ng kasalan na sumisimbolo sa spiritual na hindi paghahanda. Bago ako magtapos, ito po, nais ko pong sabihin, pakinggan niyo po ito. Ang talinhaga sa 10 berhen na ang mga mananampalataya ay kailangan maging handa sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus, yung second coming niya. Dahil sa walang sino man nakakaalam ng oras, araw o panahon. Nagtatampok ang talinhaga sa kahalagahan ng spiritual na paghahanda, sumisimbolo sa pagkakaroon ng sapat na langis na kumakatawan sa pananampalataya. Mabubuting gawa at sa banal na espiritu upang mapanatili ang isang saksi hanggang sa dumating ang lalaking ikakasal.
Amen? Hallelujah. So meron po ba kayong aral na pumasok sa isip niyo habang pinapangaral ito? Amen. Meron po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Ngayong hapon, ngayong gabi, tapos na po ako sa aking pangaral. Ito ay pangaral na ito ay magsilbing hamon sa bawat Kristiyano na naghahanda para sa muling pagbabalik ng Panginoon. Marami na pong tanda. Huwag po natin itong baliwalain. Ang pagbabalik ng Panginoon, anytime yan. Hindi natin alam kung anong oras. So, kailangan natin palaging Panginoon. Amen? Sino po ba yung nais maligtas? Taas ang kamay. Amen. Hallelujah. Lahat tayo nais na maligtas. Ayaw natin magpunta sa impyerno. Amen? Pero kailangan may gagawin tayo. Kailangan maging handa tayo katulad ng matatanging siyempre. Amen? Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Tinatawagan ko po yung mga musician. Kanta po tayo. Para walatin ng Diyos. Nakawit po tayo sa Panginoon sa kanyang pagbibigay natin ng sa kanyang pagbibigay sa atin ng pagkakataon na may halagin sa kita ng Panginoon. Amen? Pagkitin po natin ito. Hallelujah. Na sa ito na atin. Lumawin po tayo. Hallelujah. Glory to God. Lumawin po tayo. Lumawin po natin ang ating ito. Lumawin natin ang ating puso. Hallelujah, huwag natin hayaan ng ating paglilingkod sa Diyos ay tuluyan manghila, tuluyan manlupaypay. Tandaan po natin, ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be vigilant, be sober. Because the devil like a roaring lion will devour his prey. Magiganda tayong banal. Dahil hindi natin alam sa ating buhay na sila na pala tayo ng kaaway. Hallelujah. Kaya lagi tayo magiganda. Hallelujah. Laban sa mga gusto, laban sa kasalanan. Kailangan lagi tayo mahinig sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang mangyari. Amen? Huwag tayo matalo kay Satanas. Pagkakito po ang trabaho ni Satanas. Hallelujah. Tuksuhin ng tao, lalo-lalo ng mga Kristiyan.
At kung ikaw ay nakakaranas ng paghihina, hallelujah, ang altar po ay bukas. Lahat mong manumbalik ang dati mong kinig sa paglilingkod, isugin mo yung buhay mo. Amen? Magamit mo yung buhay mo sa Panginoon. Hallelujah. Ingatan na lang ang pagdating ng Panginoon. Kahit natin na makasama sa kaligtasan, sa pagbabalik ng Panginoon, kailangan isuko natin ang ating hallelujah. Habang naawit, hallelujah. Pagkuha ka niya. Tayo po ng tayo ko at isang malangin. Ama namin Diyos na banal, salamat po sa hapon ito, sa panibagong aral na iyong hinihayag. At salamat sa iyong tagapagsalita na tinutulungan kami upang mas maintindihan ang mga salita mo, Panginoon. Ikaw pong mamula lagi sa buhay namin, sa araw-araw. Gumabay po sa amin, pag-iingat po sa amin. Kung gawin niyo po kami ingatan papunta ngayong hapon na ito, gawin niyo rin po kami ingatan pa uwi po. Salamat po at ibigay niyo po sa amin ang kapayapaan sa hapon ito. In His name, pray. Amen. Bago tayo tuloy, pasalamat tayo sa Panginoon.